umabtik nga mahal sa Dakbayan sa Talisay, Mayor Johnny V. De Los Reyes. Ato sugaton sa masibang pagpak. Ato mga kauban sa media, nga na karon din we will be acknowledging them later. Apang ini kayo na ato ng pagayon o pasiunang pamahayag si Mayor JBR. Kay karon doon ay mga pangutan nagikan sa ato mga kauban sa buhat mahitungod sa Dakbayan sa Talisay. Maayong buntag, talaga natin mo sa imong pag-invite na ko sa inyong kauban sa pagtapok suko o lipay ko na nakapagtagayon sa Tarinilo o maayong buntag ka na itong tanan labi na sa itong mga kauban dito sa mga media na karoon sa kauban dito sa programa. Okay, way mga issues nga tukiyon uban ni Mayor JBR labi na sa mga accomplishments nga iyang buhat sa Dakbayan sa Talisay o gawas ni Mayor JBR doon na sa taylaing dinapit siya mao'y Public Information Officer sa DENR 7 Department of Environment and Natural Resources kay nasayod kita nga top tune karon sa atong kining mga mantalaan o sa radio o television ang kining pagpamutol sa kahoy. Karaan na narabat kayo mga kahoy din sa Naga, sa Mindanilla, dito dapit sa South. So ang mga pangutana karon may tungod din mo controversy mo ipagatukiyon sa uban sa atong Public Information Officer sa DENR 7 Dr. Ed Yamedo. Okay, ay punta. Ato mga kauban sa media, ako nang ipaila ang atong treasurer sa Publishers Association of the Philippines Incorporated, Loy Horado, veteran photojournalist, si Wencelet, one of the directors, o kunya nagalagad sa The Freeman o Banat, ang atong line director, ang atong IT expert, si Sunny Gabiana, niya si Fred Marie Dumabok sa CCTN Channel 47, uban siyang cameraman, si Michael Alierasa. Okay, sige Mayor. O niya si Nonoy Balcon sa DYRF, niya sa uban ka na to. Si Goody Hidalgo ikan sa Brigada News, Michael Alcoreza sa CCTN 47 o si Joan Nabaha sa DYLA o atong kauban si Red sa DNR si Ma'am Marisita Cabasa. Okay, Ma'am, ganito mo. Okay, so ato na pangayaw pasyon ng pamahayag si Sir Ed mahitungod ni controversy karon Sir Ed sa tree cutting activity dito sa South. Kay daghan kay mga issues may tuon ini tinuod ba nga gipaundang mo na o padayonon o sa bagyo kunya ubang pa pangutana nga ilabay karon sa ato mga kauban sa media pagatubagon nimo. Good morning kanimo Sir Sam. Good morning po sa atong mga tapok sa pagkakaroon na puno kagabi ni Sir supposedly ang ating 9 o'clock to 3 AM kinibutan, pero doon ay duha ka mga mountain climbers nga nikat-kat sa katong duha ka mga acacia trees, no? Bisag yun sa nato pag-sorting ng kanao Wednesday, Manao Wednesday. So moto nga nag-pulled out ang atong grupo kagabi Sir Sam na after na nag-walking sila ng nanao. So, ang schedule for, wala pa tayo schedule for cutting yun as of karon kay aron kuan kini. Pero kung atong answer sa ang validity mo sa special tree cutting permit may issue sa DNR 60 days siya. 60 days gikan sa pag-issue niya tong June 3rd week of June, no? So ang intention lang nato sa DNR, sa DPWH o sa mga LGUs, Provincial Government of Cebu, City Government of Naga, na
ma-remove niya itong mga disease na ito, mga kahoy or depektuso ng mga kahoy nga maoy mao niya makakos no, na matumba niya eventually no, samot ka inconvenience ang publiko niya samot sa doon pasalamat ng Buddha na walay casualty no, katong pagkatumbag sa kahoy pero ang ato asod karon upat pag-inuwi na naputol na nakaw na ang mga materials sa balik property duha na lang duha o tulo na lang yung habiling. So karon nag-meeting ka gabi sa DPWH sa city government na for now wala sa kay schedule na pagpamutol para wala yung kat sa kahoy. Okay, ubuan ni may tabo ni pagpamuto sa kahoy. Wasa ko kadung ng term nga tree surgery. Mo sa din tao ang kahoy. Doon na sa operasyon. Anyway, sige, ari na tas mga pangutan na either kang Mayor JBR o nato kang Sir Ed. Magtapon-tapon lang. February, mayo na mga tana. Okay, it's na lang ko regarding natin sa cutting of trees. Kasi lalo may names, Sir Ed, if kinsa ning duha ka mga mountain climbers, and then asa sila ang grupo ka na below? Kagahapon, ako sa lang kagabi, di sila muhatag silang name. Sige na silang sorti. Di po sila grupo sa member sa katong movement for Livable Cebu o ibang seat. So, nung tanan na kagahapon sa ito ang kauban sa sentro, wala na po yung ihatag yung name. So, actually, ato silang isukyan silang mga names. So far, wala kaya mag-names. What time mas nalikat that, Sir Ed? Mga nagsugod lang around 9:05 na kanang na bata sa mga deployments deployment ng mga equipment. Naan na sila dito. Ikat-kat na sila? Ikat-kat na sila dito. Sa taas yun? Sa taas yun. Sa taas itong 112 o 110 ka siya 3 numbers. Pilas mga hours, Sir Ed, muna naka-decide na tanga at ito na sa duty cancel? As of mga gabi, mga around 11:35, makoy pag kanang pulled out sa ang grupo sa DPWH, sa DNR, sa Naga City o sa provincial government. Dapat sila ipagsulti, Sir Ed, while they are on top of the tree? Ang ilang isulti nila na they would want to seek a dialogue sa DNR for reassessment sa mga kahoy. Ang ato ang saan sa DNR karon wala na naka-receive yung formal yun nga petition or request or opinion or stand sa itong mga environmentalist. So, kaning first place, ang kining cutting mungod sa DNR ng issue, specialty cutting permit, Sir Sam, Mayor GBR, ang dilita issue specialty cutting kung wala'y pagtugod sa local chief executive, sa mayor himself or herself, ang mga barangay kapitan, labi ng isang pag mga disease niyo o depektoso ng kahoy, sir, isa pag recommended na for sanitation cutting or for cutting. So meaning, kung wala yung mga endorsements or certification ng barangay captains interposing no objection sa cutting sa kining mga depektoso or hazardous ng mga kahoy, dili natin na ma-proceed ang pag-endorse ni for the issuance of clearance sa itong DNR Central Office. Kunya sa itong Executive Order 23, nag-clarify ni itong October 2011, nag-clarify kay doon na propose ng mga exemptions nga katong Executive Order 23, Sir Sam, moratorium to the tree cutting. So meaning, because moratorium, wala kita supposedly cutting yun. Kasi zero tolerance for cutting. Apan i-propose doon na 14 ka or less than 10 ka mga activities na mag-involve cutting na request sa DNR for exemptions. And one of those kining applications for cutting, DNR requested for exemptions sa Executive Order 23 ni Pinoy itong Feb 2011. Kining cutting of defective or hazardous trees that pose danger to public safety. So, ini-issue ang Malacanang o kining memorandum nga approving sa katong 10 ka mga exemptions nga request sa DNR resources.
provided. So, ang atuha lang is atong we respect no sa stance atong mga environmentalist. Pero maglibog lang tapos usahay kay katong naputol ang natumba ang duha ka kahoy waste ngadto 2 weeks ago sa San Fernando na 184 centimeters in diameter, 18 meters in height. Nga luckily walay natumba, walay casualty at reported. Murag, there was a complete silence among the group sa environmentalists. Kanya, usahay, kinilaging usahay nga ang karon nga gihatagan ng permit, gihatagan ng clearance ang cutting over these 7 century-old trees na na-found out kita to, no, na bitigtuso kita. Ganito na ang katong acacia tree number 88. Example lang to siya. Kuman sa pagputol, doon na gani monitor wizard na. So doon na siya ang iya doon na ihalo. So meaning it would appear sa physically na yes, physically healthy pa siya. Pero kung sa soul mo, ang iyang integrity, ang base portion, yung root system, advanced stage of decay na yun. No? So, yes, matumba anytime. Another point ko siguro nga, ipaklaro ko na to. Kining sa Naga, doon na tayo 154 ka mga trees diya sa Naga. Pero kung sa mga i-recommend natin for cutting, only 9 ang duha, natumba ng duha, the rest na nag-issue na ito kinitito. So, atong implication ng trace, dilita sa marinade mo decide o kining massacre sa itong mga kahoy. Kung healthy pa sila, okay pa yung health status niya. So, out of 154, 9 lang. So, pila may percentage, no? Less than 5%? No, di ba, Mayor? So, ang the rest niya are recommended for selling for kining tree surgery. Because this total tree surgery, ang DNR, doon tayo Ecosystems Research and Development Services, no? Isa sa mga sectors or services at DNR. Doon tayo special project na 2012, kining tree health monitoring and assessment. One of the components sa mga project is kining tree surgery. Then atong i-capacitate ang mga LGU na how to hold a tree surgery. Ang tree surgery, sir Sam, is similar to a dentist performing kining pagpasta sa lipod, peeling. So, i-remove to, i-scrape tong decay portion o niya, i-kuhan pa siya, kaning butangan siya certain chemicals para di na mo spread ang iyang kining disease niya o niya butangan siya simintohon siya kana kung portion lang gamay lang yun yung portion sa kahoy para pag-reinforce lang sa mga kahoy. Pero kini nga case mo sa sediment ka po, advanced stage of decay na siya. Klase lang yun. Trunk decay, stem decay, unbalanced ground, doon lagi mga kuha yun. No? Nga naman siya, nitamo pa siya na kasagaran ko na to, wag kita i-care maintenance program. Very, very low. Wala kita i-care maintenance program sa mga kahoy. So, ang message karon sa DNR, we hope nga, kini ba nga situation karon, this will become a lesson point or a lesson learned among sa atuang tanan. Nga, kung ato pa lang iprotektahan ang mga kahoy 10 years back or 5 years back, hindi lang ang LGU ang protect sa mga kahoy, mag-observe sa kahoy. Ikip ng mga kahoy, kaya kung mag-observe niyo ang mga kahoy na to sa along the roadsides, doon ay mga lansang, doon ay mga tigbas-tigbas, hindi mo basurahan ang base portion niya, magdapit sa my road system. No, so, wala kita, hindi ka sensitive sa ano ito pagputuhin sa atong kahoy. So, manong nabutan niya punto. So, ang karon, ang atong buhaton karon, doon na instruction si Red Boy Montego na kung kaya pa na ito i-preserve, for example, meaning remaining 100 out of katong remaining sa Naga trees along, for example, going to Sibonga,
atong i-capacitate atong mga LGUs na sila mismo makibaw sila how to conduct tree surgery. Okay. Let me acknowledge na sa atong Pangulo sa Publishers Association of the Philippines Cebu Chapter, Engineer Greg Sinining, komentarista sa Bantay Radyo. O ingon man si Cirilo Cole, ikat ihapon sa DYWD, Bantay Radyo. Dogang mga bangutana? Okay. Cirilo? Awa ba? Okay. John, doon kayo bangutana? Either nga kang Mayor JBR or kang Sir Ed. Okay, Nonoy Patpol. May muntag, sir, may muntag niya, may muntag ang grupo na ni kanil businessista Mayor GBR si Eduardo Uñas ni Court Manifesto pagsuporta ni Presidente Noli Aquino kang Governor John Davide unsa may imong pagulagway ani Mayor? Karino kung libuhat karon kanil businessista Eduardo Uñas di na kami kay natingala kay bisan pa kaniya to lupa-lupa tamang asa dapat ang likod lupa siya kanya may ganito sa una paglupa niya sa literal medyo nakiskisi mo literal so pabilin siya sa yang alayon no? So di na may matingalan na kayo mamambun ang direksyon so kami bilang karaan ng mga naagig na suporta sa Liberal Party kami silili ka silbi ng mga original namin na lang niya bisalakaw sa una kung sa joy gamak nilin tanan kaya na ito niya magawas niya mga opinion kung direksyon na kamuron focus na sabi ko sa imong buhaton niya magkapakita sa ito katawhan talisay nun kung sa ito ang ipanaan nila na ito mapakita so pinana magina hindi na tama tingala. Mayor, Sir Ed, regarding sa barangay Manipis na school, we heard na ako na problema kay na ako nila ligid ang mga bato. Unsa kay pwede na itong mahimo or unsa kay ihimo na nasa actually, ako nakita naghapon ang problema sa diha sa Manipis nga doon ay bato na niligid o misanding dito sa eskwelahan. Kunya, ang maupong eskwelahan, haligi rin ka paro kaning nakita na ko ang yan haligi, konkreto, pero ang yan bumbong na kawayan. So, ako gisuggest nila kahapon kasi may maayo. Kaya di masad na ito, mamaging tayo ng bagong eskwelahan. Pero doon na yung mong budget na mo, kung amo din i-assign na ng ang Manipis, napapangita ko kung lain nga lugar, na safety, kaya ato na mo itukod na mo ang bagong design sa eskwelahan. Practice tourist man na sila. Kanya kanang ibabaw, for the meantime, kaya ma-implementar na mga January pa man yun, bagong eskwelahan. So for the meantime, ako gisuggest, na kanang kawayan-kawayan nga tapig-tapig na diha, kinanang suniro na sa yun na, o kining saminto, o tungagang haligi nga likon, konkreto, kunya ipakuha itong mga bato dito, kunya pagdili na iyon nga permanente. For the meantime nga, on process na ito atong bagong eskwelahan sa lain nga area. So, mahuntoy ang una nga nag-desisyonan nga amo na iwahing ang bato, kunya palikunan na magpangitaan ng proteksyon na in kaso na naging maligid gamay, yung sabihan, hindi mo ato mo dito sa eskwelahan. Doon ay Mayor, doon ay katong portion din sa school, doon ay retaining walls, mga retaining wall, itong mga backbone na i-reinforce nila. In the meantime, siguro Mayor, pwede lang itong tinilapin sa may grade 1 o grade 3 na classes. Kaya nearly a meter, less than a meter lang yun niya ang distance sa ating footprint sa slope Mayor. Plus, na yung mga boulders na ito sa babaw siya. An old dusted area mo ito. So, sakto itong ginsulti ni Mayor na ang long-term solution would be to relocate the school because for everyone else na safer sila. Pero in the meantime, ang katong yung grade 1 at grade 3 din may critical din sila sa exam. Kaya based sa ito ang assessment nito, while siya high to very high. Gani ang doon ako concern about dili sa babaw niyo doon na eskwelahan, high school no, sa school mismo. You can call that area with
scattered ang mga boulders, na dunay boulders galing na katong ni move down na murag ang size ni parehas o kini sikanan kini auto. So pwede siguro na to ma-establish yung mga retaining walls kung katong dimension ni Mayor na para ipaswerte. So, tanang sa eskwelahan dili pinamuna na yung yun, magpapigil sila niya. But at this point of time, kunya siguro tanang biling preserve na lang ito, sigamito na lang siguro ng mga okasyon. Kung namayang panahon, wala ko ay muna ito workshop, pagka yung eskwelahan, amo na pinag-decision na ito na mangita yung area, safety, at the same time, magtukod ng pag-uwi ng pag-uwi eskwelahan. Kaya doon na mayroon na ako, mapuro siguro ng building. Amo na rin ako sa mga barangay na kinahanglan dyan sa eskwelahan natin. Pero, pwede pa ba yung katong eskwelahan na pwede as of now kay Mitras nagpahimo pa si Mayor Laing school building, pwede pa ba usihan sa mga estudyante as of now? Nabinaw niya pag-ulan-ulan na. Okay, doon tayo ka ng 5 recommendations na itong i-propose na i-receive ni Barangay Captain sa Manipis. Number 1, kinahanglan i-monitor ang movement sa kanyang mga boulders. May monitor kung doon na ba'y ang critical mga gudya, kung doon ay mga ground shaking, kung doon ay earthquake, ang push moving down kanyang mga boulders na nasa babaw na scattered siya. Duha lang ito factors, is earthquake or kinikusog na pagkuhan, intense o prolonged. So kung naaning mga factors, delikado din siyang eskwelahan. Ikaduhang recommendation na to is na kung doon ay kusog yung pagkuhan, pila ka adlaw, kinahanglan mo they will do preemptive evacuation. Although sa ito ang na-receive na to, wala naman nag-hold of classes to grade 1 o grade 3 tungkol sa ito ang recommendations. Ikatulo, ang long term niya na measure is to relocate yung piece of the school. Yan ikaupat, kung pwede na mag-establish, mag-put up, mag-install o mga retaining walls similar sa na-portion dito sa school nga doon ay mga retaining walls nga para lang na para benching siya or bench type na wall na dili kayo diretso kung nagilid yung mga bato, dili ka siya mo diretso mura siya masawak-sawak ka siya. Pero ang ultimately ang yung long-term solution is to relocate the school. Let me also acknowledge Greg Rubio of the Freeman. Yawabat ka na to. Mayor, as first-time mayor sa Nakwen sa Talisay, may tingali nga imusan sayran atong mga kauban sa media nga ni aron sa mga accomplishments, sa mga proyekto nga imong natapos o mga binuhatan nga alang kanimo kining angay kapasigarbo sa imong pamunuan. Parte nga ko sa akong pagkaninaw, ang mga bandihanon, ang mga dato, wala magkinahanglan kaayo o mga gobyerno. Kaya sila, kung magsakit, at tumanas magpunto kayo ng hospital. St. Leo Hospital, at tumas laing galing mga nason. Tungod kay kaya Manila. Kung mamatay sila, pinakagwapo ng mga lungon, hindi ka na mo, lungon mayor. Kung magsakit na, kung galing manag-eskwela sila, ato sa madagong universidad na, wag yun ay mag-iisyo ng may mundo, wala nagmayor, kung nalay pakimahan, nga mahiyong ngayon ka, kung gano'n pamaligyan mo sa nila. Pero ang kabos, ikan pagkatao, pagkuhadaan, dito pala pagawa sa hospital, mangitan na nagmayor, pinsay mong tabang. Anto na sa gikan, kinagamyan utang, mangitan na kapitan, mangitan na konsyal, kung nagkinahanglan, sila o tinuod nga inyong gobyerno nga manuula nila. Busa sa ako pang gobyerno, ako yung itutukan, kung sa Diyo yung gikinahanglan nila, kaya di na ito kalimtan nga kaning mga kabos, ugwa pa ni, di na manglingkod mayor, mo
Muro ni dali kayo ulog-ulogan ang mga politiko taga-alog sa gatos, wala, lukso na sila, lipay na. Unya, way kalimutan, may diyan sa ikuto. Muna, dini karon sa ako ang administrasyon sa Katbayan sa Talisay. Duha pa gani ka bulan akong paglingkod niya, itong paglingkod yun ako. Giuna yun ako ang pagbuhat o ginagitawag na mo, Talisay City Indigent Pharmacy. Naana, diha, takhang kayong tambal, 24 hours na, bisag mo itong pasyente nga kabus dito kalaunas, kadlaw, alas 2, makabitbit yun siya o tambal para niya. Pilay bayad, walay bayad. Oh. At na sila kay kami at makita na ko nga paste na. Magkatananta rin taon sila, asa na padulong. Ang asa sila padulong, asa sila mamuha o magtambal alang sa mitinga nilang mga anak. Unya, so nanami, yung nagkaroon nanami butika yun. Pasiguro din ako na, hindi tayo nakaisla. Doon na yung mga para sa hospital, mga dextrose, mga bayad, kaya kada usahin ko, pag wala ganit, take-note na tayo. Kordero dahil ang mga sunod schedule sa order. Nga, ang ikaduhan akong nakitaan, nga kang karoon ng style, karoon pagpanambal, dili yung katagaan sa doktor o tambal direkta sa imong gireklamo, kundi kaya aging laboratory. Oh, pag ikaw ng doktor, murag lain na ginawa. Direct, suwat na yung doktor, tudain ko. Doktor, murag lain ang ginawa, kung kaya usahin. Ultrasound. Dili yung tao na libre. Asa mo pa itong pobre? May tag 5 mil pa rin na. May 8 mil. May 3 mil. Asa mo mo 3 mil? Wala. Ang pobre mo, samot ang sakit. Kay dili man makatagal na doktor, kay magpaabot man sa ilang request ng mga laboratory, asa man sila patulong. Doon na ba'y gihimo na itong gobyerno na usa ka laboratory nga dako para ganyan to mga tao nga nagtinga na lisod na kais kahita? Naaba? Wala. Itudlo ka dito sa Cebu Doktor kaya nga mo adin hinga gitawag ultrasound, amo tudain ko, daot. Pila din na kami yun, hindi mo tagapaayo dahil na ato mo itudlo mga pobre dito sa Cebu Doktor, asa tiyong mo ata. Yung so may bayad mo pa, uli na lang ang pobre silang balay kung dito magulat silang kamatayon. Huwag kadaganan. Busa, diha sa Talisay karon, i-inspection na ang laboratory, kaya doon na may equipment, diha, hikapo na mo, ibaw din ginay mo sakit. Di na ka magulat-ulat, yung patungo, yung gagalingon nga, pilanat na natural, di karoon na din maglikay sa gasto. Di na ka mo, una-una na, ibaw na dingi o dili, dingi yung sakit. May ibaw ka mo, pagbasa sa mulugo. O karon sa among AIP program na next year, ako nag-i-appeal dito nga makapalit ni dialysis machine. Kaya daghan kayo mga pobre karon nga. Pero dialysis sa ulo para mas madato. Pero karon bata 5 anyos, 10 anyos, dialysis na. Tungod ang pagkaon sa mga junk food, ano sa eskulahan. Namutapot ang mga chemical na sila ng kidney. Una nga karon, doon na nag-appeal na ako na, kung mapalit sa dito sa equipment nga triple ang purpose. Pwede siya to daiko, pwede ultrasound, pwede mo check siya sa mga internal organ sa katao. Ako ginang ibutang diha. O niya, doon ako yung tao nga mo check, kaya sa katong magpa-laboratory, itanaw gina mo kailangan para sityo, tinong mo yung indigent kay lahain mo yung mga tao. Kaya report, ang mga dapat na ikaw na. So ako na ito yung iba na hypertension, and negosyo mo, matay lang na. So, dedicated yun na sa mga kapos. Kanya karoon ako nakita sa kanya, doon ay mga dala ng Modest Talisay, nga nagreklamo yung tao ng mga drivers tricycle, na mabali ng guso, hasta mga pasahero, magreklamo, kanang karoon diha sa City Hall, kanas Lawaan Dos, ang nag-request lang diha. 15 anyos na nabi. Pangalyupo sa mga driver nga ispaltuhon sa mintuhon. Kaluoy siya ginamo. Karoon na yun natuman ang hindi pangayo. Solid na sa minto, dito sa minto, tagong nakadupa. Dayong undang, pinang bukso, buha tagong nakadupa. Usa mo, tag-untol-untol ng tricycle. So karoon, kumplito yun. Ang among sa disiblo diha, kung sa'yo kuyawan ka, kaya maglikay-likay pa ng mga tricycle, tungkol sa libaong, dikado, magabi. Karoon, gikan yun sa tumoy diha sa anang Kabunok. Padulong yun na dito sa Dumlo. Padulong dito sa poblasyon. Solid na yun.
lindot na tayong kalsada. Gistintalan, kunya, ang sunod na kong project karon dili na padulong sa Biaso. Kunya dili na padulong na nato sa San Roque. Putol gyud ang instrumento sa auto. So, karon doon na ang mga problema kay nga dagko ang problema sama ni UP. Labihan dugayan na problema mga tao diha kay nakulong mga squatter kay pamaligaan nila kay tao nga in charge diha. Kung na problema sila kay yuta sa gobyerno. Kunya dugay na gid na inantos nila nagbuhat na balay pero kaluoy sa Ginoo. Karon sa akong administrasyon masulpad na wala nang memoa na ako na sa iglesia ang yuta. Karon paghatag o nindot ng katulugon sa mga pila gatos nga nagpulit din nakita. So, napay lang na itong gihimo. Napatay gihimo na ito karoon. Nakatong karoon si Luyo City Hall. Katong Luyo City Hall sa una. Mayon siya. Hindi, Luyo City Hall ka lang itong City Hall. Ang Luyo na sa una, may nang tamnan nagbasa. Basakan. Tamnan humay ba? Huwag yun na sa main starto. So, kaluoy sa Ginoo, sa atong administrasyon, tubig ba? Sa bintado na tanan. Kanya, doon na pag-ibigitawag biha na strange in life. Katong mga kabos na tayo mo na paglako sa suga. Doon na naging problema ang di-arrange sa Biko na matauran sila sa kung sa posisyon sa ilang balay. Tauran sila. Libre sila din sa pagkumas ng mga permit, kami yung assess. O niya, ang ilang dakong pariyan ng pagpataon, gintagaan na sila Biblio sa Biko, ang ilang ang damunon ka ng materialis sulod silang balay kung sila ito. So, lipay ka ay matapos niya na. Ilay budget na namin. Kailangan sa balay. Yung pasuga para sa mga di maka-afford. Wala. Dili. Anong ila ha? Ang ilang budget, kanal di mga sa sulod sila sa materialis sulod silang balay. Di ba? Sa atuwa sa government, kailangan i-allocate manaanan nila. Actually, kuan, wala naging yung i-allocate, kundi ang tanan nga pag-prepare sa dokumento for this program para sa mga indigent, gilibre na namo. Wala sila iparyanan. Kunya, kung indigent yun sila, bisan sa Biko, wala sila iparyanan nga installation fee, zero. Muna pagtabang sa katong Biko, sa tuang nagpayan sa Talisay. Doon na yung obligasyon nila, anak na yung pagtalin sa materialis sulod sa ilang balay. Gani, giram up na lang ito, gani itong 3,000. Ako dilit na kaayong magmabuan. Nga matauran na sila sugat. So, nalitay kayo mga gamos din. Kaya tabi ng mga estudyante, naging lang nagsugat, study sila. Ilang ka-companies nila, o ilang ka-household din sila? Ubay-ubay na yun. Ubay-ubay na yun. Gani, kahapon, wala na yung schedule ng patauran. Ako na, 100 is na may... Kana, daghang kaayo din ang naka-schedule bago na din na mahimo nga patao dito sa kadulawan usa ka buok niya dagan ko dito sa manipis duha ka buok dili ikuha na sila wag schedule na sila aron ana area ha pila ka buok sila 30 ka buok sa gatos ka buok mausap pa po sa sulod na sa lain ng barangay yan ang pamahali. So all in all, pila sa tanan mira, 28. Ako kasubay kayo, basta taas na kayo itong makapay na dito, maging pang-andam na dito para schedule sa magtakot sa masukat. Kasi nagkuhan nila mayor, kasi kita now nga, this is really intelligent kung sa pamilya ka, tuwang household na tuwang tagaan ng libre masukat. Ang number 1, ang bilik lang yung ka, sa garan, di magiging sila matauran na. Kunya, kanang uban, kanang silbing nasa mga lugar na hindi may lalong nga sa tulay. Hindi mo mapasukaan na sila. Pero luwi na sila po. This time, magkaya-chance na sila niya. Kubre, gamay ng balay niya. Makita gini mo nga kapos yung ay sila. Kaya doon naman ay mo add to this kung tanaw. So, pero saan nag-start yung mayor day? Pero saan nag-start? Nag-start niya mga prepare karon mga siguro mga 1 month na. So gahapon nakita nato nga to ay wala sa Biko dito. So dapat ni mga daghan ato niya karon ang atong Talisay na implementar na gyud nato ang atong 2007 na 03 nga kung magpataka kag labay dito nasakpan ka sa operasyon ang mo makabayad ko 300. Kaya kanang mga tindahan sa tablet sa tapos daw na gani sakot sa tubangan
di na sila kinahanglan mutulod sa mga tao nga oh siya ito yung kalabay doon pinakamitro sa imong tindahan imo dyan na libyo at ikaw di mo libyo otherwise ikaw yung mutahan so paloy sa Ginoo nindot na doon na siya ay ginagmay ng mga kapakyasan paghakot sa mga truck ay usahay kining madaot na truck so inana pero ingon sa normal na yun si kinaiya sa mga tao dito nakita na ako nga imo dyan na isang pinulon aron mutuo. Okay, let me also acknowledge the presence of June Villagonzalo sa Bantay Radyo. Punta na, naging ni Engineer Sinining. Thank you, Sir Sam. Silo ang alis kagamay. Munta na ko ni Ed o ni Mayor. Ed, unsay status karon sa katong kiha sa dinarato sa WT because one time or another, among guest din si Kumsihal Dave Tumura. Unya iyang i-reveal na sa pagbasa niya sa kaso, I don't know if you are conversant on that case, burag mga dunay katunyagi sa mga issues concerned. Pasabot, the evidence attached cannot stand alone in the court. So, it is not so, the evidence is not so evidential to stand in the trial of the court. We would like to get your reaction. Ako lang tingog po hatag microphone. Kang Mayor, duhala na itong iyong status, Mayor. Unsay status karon sa Talisay City College? Because one time or another again, atong guest din is Dr. Paulos Canete, o matod pa niya, he is still the president until December of 2014. So, we would like to get your reaction on that. On the other hand, mga sitag reaction, Mayor, kung saan na may nahitabo sa security agency katong Black Pearl, kasi pagbuto sa Black Pearl sa Kapitolyo, nidungan sa buto ang Talisay. So, may we know the status of this particular agency? Mag-una sa tag-ed tayo ni Mayor. Thank you, Sir Glenn. Magsigod ang case na gifile na to last April 16, 2014 before the office of the Cebu City Prosecutor's Office against 6 persons o katong 6 ka board of directors including 1 project in charge si Kiroka. No? It was filed last April 16 no? For in violation of PD 953 for damaging kini mga trees planted along the public road katong sa Central Island sa Sergio Osmeña. Number 1, mag-isod po appreciation of case, dili po ang DNR or dili kami sa DNR or not even si City Government or si Councilor Dave ang appreciate kung weak or kaning strong ba ang case. It's up to the prosecutor nga mo yung appreciate kung weak or strong ba ang case. But as of today, wala may naka-receive yun, Sir Greg, sa information about although there was clarificatory hearing last July 3 or July 7 masiguro to. There was a scheduled clarificatory investigation or hearing, pero after ato wala ni kuha o information or resolution na about accusation sa case na mong-file. Pero certainly, ang stand sa DNR is we thought nga ang case could stand trial just in case kung ma-invade siya sa Metropolitan Trial Court or MPC. Pero as to determine kung weak or strong, hindi kami makadetermine na. Pero as far as DR-7 is concerned, we submit a strong case, we submitted or we filed a strong case against WT. Unya, motuli request for a video or a copy of the video tong CCTV na there was a refusal, no? Meaning they refused to give us or to provide us a copy sa CCTV camera na supposedly we thought nga ang Cebu City Government is a party of this controversy. Kaya in the first place, ang daan nasa Cebu City. No? So, actually, makayunta it was a lone case filed by DNR. Kaya ang mag-isip na circumstantial evidence, circumstantial siya because we
we annex ang amo ang case in file based on newspaper reports, based on interviews ni Councilor Dave Tumula. Kumito itong we requested twice before katong subpoena ni Gawas, the prosecutor. And then when the subpoena came out, we also request another request, this similar request. Pero wala may naka-receive ito formal nga reply sa atong request. So matong pag-clarificatory hearing na mo, wala kitay, we inform the prosecutor nga we have a request. It was agreed during the time nga ang prosecutor na mo issue o subpoena over this kining CCTV kining footage. No, sa mga request ko ta o kining NBI nga intervention or assistance. No, so inana. So ang ato lang isa inani no ang Department of Environment and Natural Resources kung kining mga kahuyan dahil base sa itong inventaryo ang health status niya okay man siya, no? Yan, ngawagtang siya ng 79, no? Atong di-file ang case because muna itong mandato, no? Pero ustantang kung ang kahoy, ang integridad sa kahoy, linkun pa, and pwede na ito maprotektahan. Pero kung dili na gani, ako pong Istanbul, kung nakapost ang public data, public safety, we let go of this risk. Pero similarly to the replacement. So as of karon, wala ko information or a resolution na ipagawas ang prosecutor whether i-elevate or wala i-elevate. Pero in conclusion, we thought nga mag-file the case is a strong case against WP. Kanya kining based on sa kining although circumstantial, no, pero kining hopefully ang message na namo nga ipaabot nga kining mga kahoy na to dunay nagproteher, dunay nagbantay, dunay nagkontrol o kung atong pasipad ang mga kahoy, labi ng mga kahoy nga dili angay putlon, dunay Department of Environment and Natural Resources nga andam o kadana, no, nga mubuhat sa iyang whatever is necessary para maprotektahan ang mga kahoy. Talisay City College. Okay. Regarding sa Talisay City College, gusto kong ilo ni Kanyipi nga disimple. Pero kadihan na may ako ang ikasabutan sa BOP, kaya doon naman ito yung friction niya ko ito, ha. Bakaptos, Richard Bakaptos, kami Kanyipi. So, na-agree na mo dito sa mga pagpumili na mo sa mga board na ang tanong tungwa ang pag-abli sa pagpung dalan alang sa pagpung saktong pagkapili sa presidente para Talisay City College. Kaya itong panahon na doon, murang ang grupo, ang BOP, iba na lang ang BOP, kaya sa itong daan ng administrasyon ko, iya mo dito tanan. Sa katakoy ako, about sa mga pesi tanan. Pag-forward to. Mo itong pag-meeting na mo, kung nalagin tayo ni Barong dito, primera ko din ang atin. Di man tayo manuhan, basta bilang first timer ka, namili din mo sa nakaos pa na. So, naitabo ato, nga gusto nila nga, tagtamos ka nito, ibilin ka po si pagkapos, iko, atong tuyo din pag-solve sa mga problema. So, unfair tayo sa usa, hindi ito nato tagtamos sa usa, ano mag-aanay? Muto nga, kung man sila ito panang itawag sa ito, kung may system man yun, magkuhan man sila mag-divide the board. So, pag-divide nila krosa, sila tanan nila. Kung nga, butang yung tanterm nyo ko, hindi nga tantangon sa Richard. I'm sorry, hindi siya dapat tantangon bilang board of director sa class test na ko. Hindi ko nakatantangon sa committee. Ano mo, tabla, tawag dito na yung ano. Moto naka-decision ang grupo, subot na lang sila, kaya hindi pa sa dito musubot. Ano, ato, tangtang na ito ha. So, dito na na-end ang ilahan mga posisyon. So, naagit itong kaso, pero resolve naman ito. So,
So, karon padala na sila ang mga ubanasad nga mga OIC, pero mo lagi na, ipasabot sila sa usap ka expert regarding sa anang BOT. Ingnan sila, kamo mga BOT, wa mo right nga kamo mo indusal, mo decision. Wa mo decision, igo sa sudan pa mo, igo lang mo mag-andam o mga putahe, andam na mo kini kita mga lamas, mga gamiton para buhaton sa sudan, kung dili ka mo magluto, andam man lang ninyo, kaya di mo luto, yun, ang chairman of the board, muna yung decision, yung kasagaran mo, diretso-diretso naman doon, muna nga, nipunan ang mga management sa ang Talisay City College, ngayon sila, amo na lang mula to, di na lang yung mulawat ko sa kinsa pa ng inyong gihatag niya, amo na lang mula to, kay ang konsiho ko sa Talisay, maumanay makausap sa mga composition sa BOT. So, posible nga karong sunod simana, kaya sundan naman ito nila, na may pag-composition na insakto yun, gikan yun sa standard gikan sa chain buhaton, doon buhat pa sa lumnay, doon buhat sa anak-anak. No? So, tarong na gano'n siya. Wala na ba yung nga, doon na ba yung kung signal ba? Hindi na natin tinanong nga, so, nagsaad ang mga taga-staff sa Talisay City nga, muabot na ganyan ang mayor, na isakto na ang mga BOT na adjust sa tungong yun alam sa kayo sa Talisay, hindi sa politika, bisag sa 5 milyon, andam namin mo kami, wala namin problema na. So, nalipay ko nga, pila na karoon ng simana nga, wala na, kundi ko na, ayun ang ilang na pagkaluwa tayo sa mo. So, hapsay na. Regarding sa akong Black Pearl, lahi mo ko nang tapos sa Talisay o sa Cebu. Ang sa Talisay, pagkahuman yun sa secret agency sa Lancer, may balong matagin sa Lancer. Pagkahuman niya ito, among gi-extend ko sa patutubunan. Kay, lagi, akong gihanyo ang mga apply na kung mahimo, makatrain batang mga Talisay noon. Kaya gusto na ko nga ito ang muna mas kausila mo nga kanang itawag adapt Talisay program. So di ko gusto nga may musulod balik yan na mga security agency kunya gikan sa Bacolod, Iloilo, mga gwardya say na nagbintay yung mga kabuo. Kumain doon naman ang mga Talisay yun ay mo papalit yung bukas maka-eskwela sila. So ako silang giingnan niya na. So wa man din mo kahatag na saan Black Pearl din mo kahatag. Pero atong panahon na ang Black Pearl, huwag pa tayo yung mangiso, insister, kaya naibalo sila, mayroon isang mga wala pa sila yung LTO license to operate. Pero hapit na yun. Pila na na doon, makabulan na siya, mabot na. So wala na ito siya. So for the meantime, gusto na ko nga ang mga Talisay na mga ito. So ang mo na mo, hindi nga dito, amo lang si Adi o GO. GO lang mo na, aron matrain sila. Dahil, dili man po ingon nga naalkansi ang gobyerno, kaya nga naman, sa normal nga agency, normal na ganyan ang auto process, na 500 na kapit variaments sa gobyerno, kada usap, kada alaw. Pero kato is 420, ang 300 is sweldo, ang 120, gigamit ito para uniform, para mga patches nila, pag-work out, ilang lisensya, kaya dili man sa'yo. So, mo yun na ito, pagkaliha na nga, niabot na ang lisensya yung LTO sa Black Pearl. So, nito wag yun may anak o buwan. Nito wag yun may anak o bidig. So, tayo nang-apply. Nagkaroon. Voluntary lang sino sa nilidro kaya wala naikaw po sa Black Pearl yung nagdahago bitaw train. Marcha-marcha, nakita na gina kumain ito kayo mula lasan, nalipay na ko kini, Talisay mo lagi nagwagso, dihan na mong ipiling, yata mo balik, kita na ang Black Pearl na ito, muna na siya rin tagal niya. Karon, inspired naman po, ano na po, nagtagalagi na yung radio, kunya, magkuha na doon sila, makalagi na kamo mga interesado siya, pero mo ginahingan niya mga Talisay doon, kaya malagi, umipay lagi niya, ang ako mong itutukan ang panginabuhi sa 91 kabong mga Talisay noon. So here, expired ko pag June, wala ka na nagwalang bidding. Antol? Diba, expired is na kami. Expired? Akong ito, mapukat ka na. Basta gano'n sila girenew lang sa una. Pero so, parang renew ka na
or walay building? Tungod man doon sa mga talisay ng ano ito ba. Pero mahimo sad kung after this next contract, ibiling lang na mahimo sad nga katong mga talisay mo pwede sa tong amo na lang kung kung sila ma-hire sila sa uban ko nga kasi makahatag og maayo nga proposal sa atong talisay. I-review na sa mayor for pinaka-months. I-review na sa actors na expired ang contract mag-1 June. I-review na for pinaka-months. Sa ako rin ako nagkaroon for 6 months. Ako na sa itong dahil ko kasi siguro ako. Pero ako na nagituan na sunod anak ang mga gwardiya, pwede na sila masipari, pwede na ma-hire sa uban. Hindi sa tayo makahatag kung maayo nga proposal. Pero kung mga job mayors, nag-review sila with ang aking bidding. Diba? Siguro na, diba? Kung iba sila na itong... Di actually karong bago gabiling sila, pero kumukha po, nagpatasman. Nag-bidding. Oo. Well, mayor. Itong sa kumpisa ito, ako na ito nagawa tapos na take note kaayo at naglawa ko sila. Kaya ako naman silang giingnan nga, aking na proseso na, tarong pag-una, ay na may mga, may ato kung siya pamaagi, ang mga gwardiya, yung mga sa sayo, kami malakot, ko. Hindi man siguro, magkakot ang lain, pwede mo po transfer. Pari mo dito. I-transfer sila yung department. Oo. Lain mo, security agency, tanis lang sila. Okay. Wencelet, punta na doon. Before June, Pinagusalo. Kumusta ang atong mga empleyado sa City Hall sa Talisay, Mayor? Katong mo na mayroon siya playing sa gilis na angay sa mong posisyon at ibutang kung sa katino, sa reaksyon na ito. Regarding the issue of playing, Oo. actually, what did na ko nakuhatan? Kay ako mga prinsipyo, na kung kadaog dili kamatayon sa akong kontra, daog na ko patay na moron, dili na mo akong jury. Ako sa gitagaan sa pipila ng mga panahon, kung kinsa ka ito magpabilin, nga magtinudaanon na kapagsuportar na ko. Naipano naman ko, pinanis na ko. So, 2015, siguro diyan ang turok na akong bagkin. Karon lisod mo kaayo ato dayon silang karon. Napunta sa silang mga una sila mga regular sila. No? May mo nag-shackle na ako sila kasi mabubot basta sa level lang ako sa ilang posisyon. Kuan. Pero ako lang gitaga sa kayo. Nakita sa ako na kalainan. Oo. Kira. Sa tanang department, wapay movement ang karon, Mayor. Stay put lang sila or doon na na-reshuffle yun? Pipila, gamay na tayo. Kanang nagbuhat yung klaro kayong binawang. Oo. Katong isyo ba sa mga taga-media nung nagbukaon? Di matuko ang doy agud nimo. Kano yung media diha, napalo ka ko, pinangga binato na sila. Bisig yung media ako magang pinangga. Oo. Kana bang ako to nagkarakara yung ko atong pangita kay di ko gusto ang media pagkauno na nako ko kanang tong bugyan ba? Kaya, nagdagandagan yung ko eh. Hindi naman pinangayot sa akong kwarta nito. Ako na yung ato yun. Lakaw, dagan-dagan ko. Palitin ito itong nindot nyo tayo mga nitsyon dito sa Robinson. Daghan ang ipalit. Abot na lang. Tawa naman na rin. Kaya naunat ko sila o kanang burger. May kanang igsoon. Kumidya na gusto niya. Pero siya kumidya ako siya yung kisapan. Ngayon siya pa sa'yo, kumidya na ito ako. Uy, naipon na ngayon kakauwi na. Buto nga, ako lang itawagan ko. Ayan na yung YouTube ko na tayo. Kaya ako na maloko sa kinaya sa iso. Usahay na ipanahon, bigyan na ako sa lagong istorya-istorya sa mga grupo. Kaya sahay, buwan na ng kumidya pa nga. Sahay, kung di ka sabot ka, tuwing mo, sumatutuhan na. Pari mo na kinalagkaon, kwarta na ila, ano bitaw? Kwarta na niya, ayun na rin taon. Ano ba? Pero wag na rin may gapon sa mga istorya na nag-grupo. Ito siya, may balulog ko nga. Isuong doon, may balulog ko siya na kinaya niya. Ako nakasabay nila ko siya. Mura itong isiluhan. Nakasabot naman po kaya ng mga media. Di man po na yung analyze ka kasi-kasi. Kasabot ko sa kumedya. Nag-kumedya pa rin nila ito. Sayo ko. Pero, inana ko nila. Ay sayo-sayo ginagay ba? Basta importante ako, wag yun ako sila. Sistra yung inana. Lili ko inana na tao. Ang sa manang Mayor, itong yung limon na doon ay mo ang katulapit sa Bukana.
Imong para tourism fraction magbutang og mga sa ibutang mo dito kung para sa kuan. Bigyan? Pwede sa kuan kini sa Mananga. Sa Mananga, okay. Oo. Kini yung Mananga. Nakita na ko nga wa na nila may tanawon. Tungod sa pagbutang dito o kanang dam sa MCWD, ang Mananga mo na nagyud ng desierto. Dimingaw ko tanaw sa una dito doon na dito hagad sa tubig. Kunya mga stamboy sa gilid, mga kadula sa tubig. Makita din mo, suka kita na, karon makita din mo kinungkuman na ng mga tao kay madali mo magkutubig na tubig. So, naiwan ko sa pagkukulingon. Doon ay panahon nga kaning tapuno, mubiyahe ka padulong ka dire sa siyudad, mo pa lang ito oras. Nga naman, kadaan mo, kadaan ko ang sakyanan. Pero, kadaan ko matunalan. Maulang hapon. So, doon ako hindi huna-huna. Nakita naman ako sa bulugan, isa ato ka sa ubang naso, nakita na mo ano na suba, konektado sa dagat, transportation di agad diha, kaya kung ginauna, pasudlo na ako ng fast track diha. Kaya na-imagine ako kung nagbuka ng fast track, kasunod pa doon sa bumok ba? O nga, mabot ng traffic na kayo, pwede na ito yung transportation. Mohonong SRP, mohonong carbon, mohonong ito sa dito na SM, dito na SM, paano nung lapu-lapo, nindog kayo tanahon. Kaya ang number one din ako nga, naka-trigger din ako nga pag-project niya na ang problema sa kabos o unsay isulod sa tiyan. Mura yun ang mga kabos karon wag yun na, nangita o pagkapalit magbalay, kabuhat pag mga gwapong ayaw, ang ila na unsay makaon nila matakadlaw. So, daghang ayaw tricycle. Gatapok mga tricycle, imo nga maglugot pang damo nimo. Manulis no na, pamalikan ng siyabo. Kaya imo pumungon. Kaya pa nagbata ba nga? Kung imo siyang plutaso, doon na kay ipuli, bisan na nagkamay tubig, nagabiuna, mahilom siya. Kaya mga driver's tricycle, kung imo nang kuhamon, badlungon nimo, kasamo kayo mga kadusdalan, uy, manulis na, magsabaw na. So, nahunahunaan ako, na kaning isa, kaning Mananga, ipatrabaho ko ng kamot yan, human hand yun. Pana, kamot nila. Pero, before that, na-misinterpret ng nila nga ako na ipagkugog dito. Iyang ipagtanong ng naroy, ipa-approve at sa ICC. Kaya ipakita na ito nga kanina itong project league on kayo din. Makasamot protect sa mga tao dapat sa suba. So, ako na ipagkugog. May problema sa sweldo. Ang halin sa trabaho, yung sweldo nyo kada bernes, anong may turko mo sa kayo ninyo? Oh, so, okay kayo. So, dakpon na mga tao, hindi ko trabaho. Trabaho rin. Bahala ko sa mga tutuyo na ako, antiyan sa mga tao. Sa diha na, utangan ako lampo sa kilid, utangan ako lausyan, sulod ng tubig sa dagat. Kukupan mo na siya mga 5 meters binusilay ko. At sulod niya sa dagat, abot niya dito sa lantang, at tagwapo kayo, sport na. Oh. Pero na yun, mga bilang ito yung ako na naros lang ipatawag, kaya anong makasamot siya lahi, magunit ako auto, kaya i-mention magunit, pareha na magunit sa Transcendental Highway, na pagbuhat na ko sa ako ang resort, pagbutan ako sa gabuhat kong tiniscore sa skilling, booking ako kayo, 99% ang mga tao ni BIDR na ako, kung ibuhangan ako, buhangan na buhat ko, tiniscore na kinibukin, ano sa mga mahuman? Mga engineer na, tapos negative. Sa dihan ni negative sila, nisamot ang positive na ko. Kaya gusto na kong kalawan sila nga, ang akong buhaton, positive din. Kaloy sa Ginoo, natuo magod sila nga, akong babaga na akong haloblang niha, kung pareha na silang construction pamagi nga, magkalot, butang flooring, na tayo, buhatang haligi, butang haloblang, tumba na, kanaw sa bukid, doon ako kayo. Pero huwag siya kalimutan, yun siya na akong haligi, ikalutan ako, kung magkalot, dito, buksok ka na ako dito, tulog ako, ayaw pa tabuhok nga, schedule 40 nga, numero 2 na tubo, 20 fish. Ako sila nung gibiglan ako gamay para ito na ko ibukos ang mating sa haligi sa kuan sa ako ang gihimo nga babag sa yuta na ako gihimo ko nagtinis ko. Natingala sa puso, sa mga puso, wak man ito nga. Kaya gibuto nga mga lahi-lahi na nagluto. Oh, so karon nindot na kayo. Nahimo na naunang gas ito sa katsa. Ano ito eh, buhatan ko na nagkibulkan. Gitkan, hindi sa magaway. Makita din, padulong nila ang tibok beauty sa Talisay. Padulong nila tang dito sa Santa Lucia.
Pagkadagharang mga bisita mga estudyante at tutong talisay, wala kong tinguha na nahimog na dili ka na mga negative na nila. Wala tasak buhato na to. So Mayor, nalang Mr. Ed dire regarding sa katimungan ng sa Sir Ed. Na yan ko ansa. Magtagay kasi di na tinanggal na to study natural. May naman sila nga, uy, pagkabot sa sopa din napay dagat. Mutaas kayo. Wala din sa kauna-una na ang dagat level na nila siya. Kalutan to dilig, wala kasi po nag-level si Baba. Kung gano'n yung tubig ako, anak ka, mas may panang buhato na ganapay iandar na rin pala. Wapo ka dito. Sa'yo nang pagsiga sa sugaan ng tanaw ka dito. Murag to kaslain naso. Mga may paggandang na ako. Kung saan na mag-uutak sa mayo, wala lang yun. Sige lang yun na. Nagulang ako sa'yo. Isa na. Alam, intelligent pa. Kaway diulag. O di siya mo nagtugma akong bitang na nalundot. Kaya ni, mabot ang traffic. Nagwapo kayo. Kaya paggabiit, may area yung mga hindi mo masundong. Kung kita magsakay ka o ganang dak, dito may sikat-sikaran. Oo, nagagananak. Kung na yung gustong tao na malipay ang mga tao. Oo, mga dahil maninda din darsan-darsan. Pero tabi sa'yo, nagpapag-displayhon. Tapang yun kaya kini nga itong pagbuhat na ito sa usama sa talisay, gusto na itong kita, mabiyak mo kita. Ako ginagipahimuro sa mga tao, kanang termino, dami termino kayo sa tulo. Kung ito ko ito sa ginawa ko itong tulo, di ko gusto mulisay na pagkapolitiko ka na humila ng kamuti mo, kung asa ka padulong, hindi na ka malipay na. Ihatag na sa upan niya, putol siya mong mahimo nga mahimong matabangan ang mga kabos, mausap mong talisay, buhatan na naadron. Kaya kung maniana mo, mahawak ka din hindi na ta. Biyahan na ito niya, ito ng mga apo, ito ng mga anak, mga mapulian O buhay mo, bato ng kinutanan. Kaya tinawag lang. Namay mo ba din nakita, di ba aging out ko. Ako, parte na ako, personal hindi ko sakitan na ang akong ikaluyan, ang mga tao, magpaabot pa yun. Ilang inom na. Ako hasta, kaya naman ang hayayin at mayo. Sumi-sumi na kung ako. Karon lobi ba pinilisan mo kay walang to kwarta. Kung niya sa dito tulog kaya ako opisina doon na po ko extension sa opisina sa mayor por dapur. Ang malay alas 10 ako katulog. So na alas 7 tulog ako sa ikong mata. Karon alas 10 meron pa i-istorya niyo mo diyan mga tao nga paghatod og masagking sa badya. Puro sila mga ikonta. Mga problema ng ipakiro. Nulay ba yung ipagkaroon? Na. Puro halin sa luwas. Puro lagi. Ayun. May nagnangawat. Ako kayo tanong. Nakakita ko. Nakainom mo sa kulingon. Kung patay negosyo, no? Kanker na ito. Paminang ako. Model niya mga mayo. Manulis. Kumuha na. Kumuha. Eh, kamu po mga tawanan. Kamu na po yung makapugusin. Video mo rin di ka na. Tagay na. Pauli na. Tastilan. Pasensya yun. Muna nga akong gingaw ngayon ato pag-servisyo. Gas tapel, talisay. Kinasing-kasing. Alang-alang na pagpati ng mga pobre. Pasti na pagtulong mo yung mayor ka no? Bigyo ka kakita sa balay. Uli sa pisina, goodbye. Di nga naman entertain. Ako pag-uli sa balay, nagaling niya pa. Ang bala ko sa pag-orasan ng mga Kaya pinamente. Muna yung doktor ako na may hubag. Nagturo ko ng sa ilo. Yung doktor na stress mo na. Kaya ayaw din. Ano ko din frikas? May ganyan ko din. Oo. Muto nga. Ikaw ko nga. Sige na lang. Inanak natin. Inanak na po na sa lipat ang mayor. Inanak ng kita. So, inanak ko pag-servisyo sa talisay. Regarding ang mga suba niya. Ako lang. Kanindog ko rin ang mga mahimo na na. Punta ko ng pangungkop ng mga tao dito. Basta nga ito, kalumos-lumos sila. Ukot-kot sa pero karon sa ta. Bisa kung saan ay kong pamatlong. Ukot-kot gabi. Usahay ko, una-una ako. May tagmamukot sila na doon na lang doon. Mugay na lang noon. Ano na, ukot-kot na lang na ibi. Kaya doon ay magayag ninyo kay mangukot sila. Bisa kung saan lang. Di mo ko na silang distrito. Kung sa ginawa. Di mo, hawa ka lang. Manulis ka na. Kung kita na talisay ka rin. Di na ka katong sa unong. Patay ka nung ikadadlok. Duha, tulong. Di mo na. Ito nga sila ngayon, kadukol ng tulay ko, mahulog ng tulay ng dugay. Kung sila magkaluto ni, kanong bulat mo, kalutong ka mabuto suba, dito sa dagat. Kaya ito, may buhato na dito, spot niya itong talisay. Kaya pag nakita na ito, sunod ng tubig. Kumulig kayo sa puto mo. Kaya ano nga, masumpo na sila. Hangtod, gabi ka kahatang, kung sakto nila, makabuhin sila.
O kita ng mga tricycle ko, ayun na namin distrito hapin ng masikat. Tanawan ng matiis, ano? Sinikaray. Para yun, pagkabukas, yung imuhundak po, kuha ko ng tricycle. Hindi na, maunang nga po ang pabagi. Ano gusto na po, pangitaan ko yung paagi ang Panginoon sa mga tao. Mamaya doon ako adaptalisay, no? Kana Blackbird, kana ito na, may trabaho mo sa mga, ano, talisin, sa mo. Oh, nagkaroon. At least, yung lalahin ito ay balita, ano yan to kaysa karoon. June, Billy Gonzalo. May gusto tayo yung tadi kita mananga Riverte ang Pedro usan sa reklamo ni Atty. Chad Castellano na rampant na tayo illegal quarrying sa lugar. Kanya mingon dito siya na may panahon sa LGU hindi sa opisyalis talisay. Considering na ang sharing na sa buwis ni tax part na po na 30% na po ng Talisay City niya kung dili kaya po magpadayon kaya po ni why magkotong niya why permitted niya sa Mananga River na why buwis ko na mahatan sa province yung tasyer sila na sa Talisay puro man illegal parehin na naroon na sa Mananga River niya sa part lain ako na nagkalor issue na ito ni Ed Namido kini Dr. Ed Dr. Nisi kini doon na ikuan ang lungsod sa Cordoba nipayag sila kaso against the Dosip Kapanin na batok sa pamilya o tubo kaya minus virus ito nga may magtaog doon na yung separate case nipayag lang nila o may plano nila na mauwi ko kaya sabi ko rin sa kuha ka rin sa public works. Apa na kung mga kut-kut-kut bitaw? Kut-kut sila dire, kut-kut dito. Kanya, muli na nga, ako na problema diha. Daghan ako ilatok diha. Daghan ang ipadakot na ko diha. Kaya kung taka lagi ko, hindi ko kasahay ka, padayon ba? Parang ka na ako tayo. Kabalo mo kung nagmumag sinabalay na? Muna, pagkito na. Ito yung project ng buhay mo din. Ito na yung project. Ito dami ulang turun. At sa public works siguro, pero ang ilang hindi mo karoon, gusto sila mong gamit na sa graba, pero ilang ang safety ang isig ka. Wala ko na lang ulit at waste disposal permit. Rin na sa project, pagkakano sa pagkakano. Ito, sa Tagalog, sa Ang province na sa Riyakay sa Katong concerning Mayor Alice ito ikuno pa na may nakuno ang DNR mo file separate case against Tugo Okay. mo sa oil spill no? Wala siya Yes, itong oil spill murag next week, August 16, 1 year na ko siya sa Sam. Okay. Doon tayo request mo. Actually, there was a computation na yun sa DNR, 41 million pesos kaning damage ng mga mangroves, including sa katong mga natural stand, more than 41 million pesos na atong gi-demand na tayo demand letter na sa Tugo o sa Supisyo ganito, pero Supisyo patagsuwat na dili sila party kay wala pa decision ang Board of Marine Inquiry or DMI. So ang Tugo during sa atong last year's na itong technical conference sometime in September na siguro to last year murag doon dili sila mo dawat sa computation sa DNR itong 41 million so mao nga ni-agree ta na doon ay joint assessment sa mga mangroves ang Tugo o ang DNR. So ang Tugo, ang commission sa Tugo ining group ni Dr. Resurrection sa Daba sa UP Visayas sa Iloilo nga mo ko'y nagkandam po sa assessment sa mangroves katong after katong dunay oil spill somewhere in Iloilo sa mga island Camiguin out sa mga island niya Guimaras na oil spill. So ang hita po nag-request ako kopya sa assessment ni sa Daba
we made a request twice. One in April, one in July, July 4. Pero wala tay tagali kopya until karon August asog maghapon magilay ni walay reply, wala tanan. So ang gibuhat ang action karon sa DNR isuwata sa chairman sa Tugo. Slightly na kailangan na siguro karon letter. Isuwata sa Tugo sa chairman si Mr. Go nga provide ta og copy sa DNR o katong sa DABA assessment. So ang gibutang nito nga kung dili provide full disclosure sa DABA assessment or report, ang buhaton sa DNR gamiton ang 41 million pesos nga mao ato ang computation sa DNR para pag-demand nga i-compensate niya itong mga mangroves na damage. Muna ito ang direction. Pero kung mag-discuss ako case, ako nagawaan si Mayor Sitoy mag-file sa case next week, August 15 or 14. Next week, mag-file siya. Ang stand sa DNR is musuporta sa case, no? Sa case yung file ni Mayor Sitoy. Kunya, ang kining ato ang computation ng 41 million, dili mo hatag na kung di ka makakuha o kinukopya itong i-commission sa Tugo kasi sa DABA, mo tayo itong gamiton para i-support ito sa case ng file kang Mayor Sitoy. No, so dili siya mas mayo man itong kaning mo sana may atong ang LGU o ang Mayor Sitoy mong file tapos i-support na ito ang computation sa akin yung mga mangroves kay kinambo sa DNR computation sir Sam, mangroves na dito siya. Whereas kini kung mag-LGU ka, kuha na dito ang kining livelihood, kining loss of livelihood, kining doon na kailangan yung mga factors na pwede i-factor in sa pag-compute. Whereas kining sa component sa DNR, usa lagi ka mangroves lagi. Whereas kung mag-arali ang LGU, nagkan siya mga ipag-factor in na pwede na ito, pwede masold sa case mo ito. Initially, it was more than 100 million, siguro to ang initial computation din sa Cordoba, including sa itong 41 million. So kung mo-file case si Cordoba Mayor Sitoy, ato itong i-support ang ato ang 41 million kana kung dili paghihapon muhatag ang Tugo o katong sa DABA assessment report. Kay man itong gamito. Okay, nindot pag-inod na kayo ipadayon, no? Apan doon ang time limitation din 1 hour na dito sa atong Tapok Media Forum. Pasalamat kita sa atong mga guests, sila si Talisay City Mayor JBR o DENR 7 spokesman Dr. Ed Gamero. Sila pagtapok sa atong Tapok Media Forum karon si Manaha o ninyo, mga kauban nato sa media nga ni Aron for covering us. Daghang salamat hangtod sa sunod Biyernes sa laingkong na sa atong Tapok Media Forum. Daghang salamat ug buhay sa bayan. Kay meeting ang mapping. Okay, pagkakos ka naman siya rin.